Mother's Day nasa linggo at napapanood ng isang survey tungkol sa listahan ng mga bansa kung saan magandang manirahan ang isang nanay. At base sa resulta ng survey, ang Pilipinas po hindi man lang umabot sa top 100. Ano nga ba ang ginagawa ng ating gobyerno para alagaan ang mga ilaw ng tahanan dito sa ating bansa? May news to go si Tina Panganiban Perez. Saan nga bang bansa magandang tumira kung ikaw ay isang nanay? Base sa ulat ng grupong Save the Children, sa Norway, kung saan maganda ang mga programa para sa kalusugan ng mga nanay at mga bata, edukasyon, ekonomiya at political status. Nasa dulo ng listahan ng Somalia, kung saan kalunos-lunos daw ang kondisyon para sa mga ina at kanilang mga anak. Lumabas sa pag-aaral na sa 10 bansang nasa dulo ng listahan, may average na 1 sa 30 babae ang namamatay dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis, habang 1 sa 8 bata ang namamatay bago siya umabot ng 5 taong gulang. Ang Pilipinas, pang 105 sa kabuuang 179 na mga bansa. Philippines is not making the progress for moms as fast as those other countries. Kung political participation daw o paglahok ng mga babae sa gobyerno ang pag-uusapan, maganda ang grado ng Pilipinas. 30% o 3 sa 10 pwesto sa gobyerno raw kasi ang hawak ng kababaihan. Yun nga lang, that has not yet translated into faster progress for moms in terms of maternal mortality and in child mortality. maganda rin daw ang performance ng Pilipinas sa pagpapababa ng child mortality o pagkamatay ng mga bata. Gayon din sa urban disadvantage o ang pagkakaiba ng mga urban poor sa mga urban rich. Sa Pilipinas, doble ang tsansa ng isang maralitang tagalungsod na mamatay kumpara sa isang mayamang tagalungsod. Pero sa ibang bansa, 4 o 5 beses na mas malaki ang tsansang mamatay ang mahirap. Hindi rin daw ganoon kaganda ang performance ng bansa pagdating sa newborn mortality o pagkamatay ng mga sanggol. Having very young mothers, mothers that are malnourished and stunting, mothers that have very or not high quality access to prenatal care. Ayon naman sa Department of Health, mahirap ikumpara ang mga bansa dahil magkakaiba ang pangangailangan at mga programa ng mga ito. Pero kung maternal health care o pangangalaga sa mga nanay ang pag-uusapan, hindi naman daw nagpapabaya ang DOH. Yung mga prenatal check-up, mga vitamins, these ones talagang we were making sure na available ito. Yung mga facility kung saan sila pwedeng manganak, ini-improve natin. Katunayan, dumami ang mga buntis na nagpapa-prenatal check-up at nanganganak sa health facilities mula 2013 patungong 2014. Pero aminado ang DOH na hindi lahat ng mga magkakaanak alam ang importansya ng pre- at postnatal check-up at panganganak sa tamang pasilidad. Ang prenatal ay hindi lamang tungkulin ito ng may katawan na nagbubuntis, obligasyon din ito ni tatay. Tina Panganiban Perez, GMA News.